Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth, our Creator. He created us in His image and likeness. And we are the apple of the eye of our Father, and He is our inheritance. Our Father, He is worthy to be praised and adored. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's full of mercy and grace. He's very forgiving. He's trustworthy. And His love for us will endure for all eternity. He sent to us our Savior, Jesus Christ, for the forgiveness of our iniquities, so that we may inherit His kingdom. Our Jesus Christ, He is the Messiah, the Lamb of God, the bread of life, the high priest, the sacrificial lamb, the man clothed in linen with an inkhorn. And His name is too wonderful for us to comprehend. Jesus Christ gave His life on the cross for the forgiveness of our iniquities, to break the bondage of sin and shame. And Jesus considers us His friends. We are also His brothers and sisters. For whoever believes in the Almighty Father is the brother and sister of Jesus Christ. And I'm grateful to the Holy Spirit, for He lives in our hearts. He pacifies us, making us remember the words of our Father and the teachings of our great teacher, Jesus Christ. So, Iska, last time we read Psalms chapter 27, 28, 29, and 30. Dito sa Psalms chapter 27, it's the proclaiming the goodness of the Almighty Father. Our Father, He is our light and our salvation. And so we must not fear. He is our strength. We must not be afraid, because He will sustain us. The wicked people, they may hurt us, but our Father, He's protecting us. He will avenge us. Mahirap mamuhay dito sa mundo. Tuwing may nakakausap ako na tao, na-open up nila, yung buhay nila. Na lahat ng tao may problema. Sa health nila, sa family nila, sa society nila, sa trabaho. Lahat tayo may problema. Pero ang strength natin si Almighty Father. He will never leave us nor forsake us, even if we are already old and gray. So kakapit tayo sa tatay natin. Gaya ng sinabi ni Jesus Christ, in this world you will experience trials and tribulations. But do not be afraid. I have overcome the world. Araw-araw pagod tayo. Pagod ang body, pagod ang spirit, pagod ang mind, pagod ang heart. Kuha tayo ng strength kay Jesus Christ, gagayahin natin siya. And we will have faith in our Father.
Every day, we must desire to obey our Father. You know, wisest decision that we will make to obey our Father, to seek Him. And acknowledge Him. Inquire of the, we must inquire to the Lord of what we must do every day. We must seek His face. Your face, Lord, I will seek. Hahanapin natin. Lord, ano bang will mo? Lord, ano bang kakainin ko? Okay ba itong kainin ko? Malinis ba ito, Almighty Father? In every decision making that we will make, no? Every decisions that we will make, isali natin yung tatay natin. Kasi sa mga desisyon ni Almighty Father, sa mga plano niya, lagi tayong kasali. May mga tao that their parents have forsaken them. Pero ang mag-iingat sa atin, si Almighty Father. May mga tao na nag-iisa sa buhay, inayawan ng society. Example si Jesus Christ, inayawan ng mga tao. Pero si Almighty Father, He will never fail us. Isa pang example ay si John the Evangelist or John the Beloved. Mag-isa lang siya sa island of Patmos. Itinapon siya doon. Pero kasama niya si Almighty Father. Teach me your way, O Lord, and lead me in a smooth path because of my enemies. Left and right, marami tayong enemies. No problema, enemies natin yun. Pero dapat natin mapagtagumpayan yun. Dahil ang tatay natin, He is powerful. We must have faith in Him. Kakapit tayo sa Kanya. Lord, napakahirap ng trials and tribulations na dito sa mundo, pero si Jesus Christ, He is victorious. Kaya magiging victorious din kami dahil nasa heart namin si Jesus Christ. Susundan namin yung path that Jesus took. Wait on the Lord, be of good courage, and it shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Palalakasin ni Almighty Father yung heart natin. Kasi minsan pinanghihinaan tayo ng loob. Lilimilipas din yung problema. Kaya may dating na bago. Tapos lilipas ulit. Ba't ganon? Buti naman lumilipas. Parang exam, di ba? May exam tayo ngayon, o magkaklamor na tayo mag-aaral ngayon pag exam. Tapos na exam. Yes. So, pahinga na, no? Tapos may exam, may exam uli. Ay, next na naman. Ganun dito sa mundo. Kaya iiyak natin lahat kay Almighty Father. To you I will cry, O Lord, my rock. Natutuwa si Almighty Father pag kinakausap natin siya. Pag hinahanap natin siya. Kasi pag hinahanap natin yung tatay natin, may faith tayo sa Kanya, yun ang ibig sabihin nun. At mahal natin siya. Wala tayong malalapitan, kundi ang ating Almighty Father, Yahweh, Jehovah, El Shaddai. At lalapit tayo sa tatay natin. Gagamitin natin ang pangalan ni Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, siya ang perfect sacrifice. Hindi natin kailangan pa ng mga animals to sacrifice. Mag-burn ng burnt offerings and sin offerings. Grain offerings hindi na kailangan dahil si Jesus Christ. Once and for all.
And siya na rin yung high priest. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him and I am helped. Kaya magbabasa tayo ng Bible kasi nakakatulong itong Bible sa atin, salita ni Almighty Father. Tinutulungan tayo ng tatay natin. Na-uplift ang spirit natin. Nagiging courageous tayo. Dahil itong words of the Almighty Father, it's powerful. Nakakapagbago ng buhay ng tao for the better. The Lord is their strength and He is the saving refuge of His anointed. Sino yung anointed ni Almighty Father? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ din, nabasa natin sa Book of Job. Sa Book of Job, chapter 38, verse 7, when the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. Sino yung morning stars na to? Morning stars meaning mga angels. They sang together. Yun ang morning stars. Bakit morning stars tawag sa mga angels? Di ba yung stars sa gabi lang natin nakikita? Ito, pag morning stars, umaga, maliwanag, tapos may stars pa. So, mas maliwanag, no? Bright yung maliwanag yung araw, maliwanag yung paligid, and then may stars pa. So makikita mo pa rin yung stars na nasa umaga. Ibig sabihin, yung stars kasi sa dalim makikita natin, di ba? Pero sa umaga makakita ba tayo ng stars? Wala. Pero itong morning stars na ibig sabihin dito, ito ay mga angels. Kahit sa umaga makikita natin. Morning stars. Angels, ibig sabihin nito. Kaya nga sa Book of Revelation chapter 12 verse 4, ito naman si Lucifer, morning star din siya, no? Nakalagay, sa man nakalagay iyon? Isaiah. Sa Isaiah chapter 14 verse 12, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Yun ang King James Version. Pero pag sa New King James Version, how are you fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How are you cut down to the ground, you who weaken the nations? Kasi, angel kasi si Lucifer din, okay? Kaya, morning, star of the morning din siya. Kasi angel din siya. Ngayon, si Jesus Christ sa Book of Revelation, chapter 22, verse 16, Revelation chapter 2 verse 28 na muna. Iska, Revelation chapter 8, Revelation chapter 2 verse 28 muna, Iska. And I will give him the morning star. Sinong morning star to? Si Jesus Christ, He's the morning star. And then dito ulit sa Revelation chapter 22 verse 16. Kasi maraming tayo tatanong, akala ko ba si Jesus ang morning star? Bakit si Satan or si Lucifer, ano din siya, star of the morning din siya, no? Or son of the morning. Bakit ganon? Or star of the morning or morning star din siya. Bakit ganon? Kasi nga, angel si Lucifer and then si Jesus Christ, angel din siya,
Dahil alam natin na ang mga kasama ni Almighty Father in heaven, kamukha ni Almighty Father, yung mga angels, kamukha rin natin ang mga angels. Ang pagkakaiba nga lang, hindi natin nakikita ang mga angels for now. Nang mga naked eye natin, for now, hindi natin nakikita. Ngayon dito sa Revelation chapter 22 verse 16, I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, the bright and morning star. He's the brightest among the morning stars. Si Jesus Christ. So, ibig sabihin, name above all name siya. Above siya sa angels. Dating angel, si Jesus Christ angel siya. Kasama na siya ni Almighty Father. When God created us in His image and likeness, kaya nga sabi ni Almighty Father, let us. Sino kasama ni Almighty Father? Ang kasama ni Almighty Father ay mga angels. Pero si Jesus, siya yung nangunguna sa mga angels. May mga ranking sila. Kaya si Lucifer, dati siyang morning star. Hindi na siya morning star. Fallen angel na siya. Pero angel pa rin. Fallen angel, no? Dito sa Revelation chapter 12 verse 14, His tail drew a third of the stars of heaven and threw them to the earth. Sino to? Yung tail daw, may buntot. Sino yung may buntot na yun? Si Lucifer. Figuratively speaking yung tail. Pero yung a third of the stars of heaven, kaya nga binanggit yung stars kasi nga morning stars or stars ang mga angels. Yun ang kino-consider sa Bible na morning stars. Hindi nakakaintindi ba? Siya naiintindihan mo yung sarili mo. Naiintindihan ko naman yung sarili ko. Ba't gano'n? Wala nakakaintindi sa akin. His tail drew a third of the stars of heaven and threw them to the earth, and the dragon stood before the woman who was ready to give birth to devour her child as soon as it was born. Yung woman, ito ay ang mundo, no? Sabi nung iba si Mary to, hindi to si Mary, mundo yon yung woman. Ipinanganak dito sa mundo yung child, si Jesus Christ. At gustong-gusto nang patayin ng devil or ng dragon. No? Kaya huwag kayong sasamba sa dragon or meron kayong picture ng mga dragon. No? Stars of heaven, angels yon. So si Jesus Christ, mataas ang rango ni Jesus Christ, and then pinanganak siya rito sa mundo and He's victorious, faithful and true. Kaya si Almighty Father exalted the name of Jesus above all names. May nakakaintindi kaya? Ano ang pangalan ni Jesus Christ nang siya ay angel pa? Ano ang ibig sabihin? Anong sabi ni Almighty Father? Who is like me? Who is like me? Hanapin nyo na lang kaya. Kayo maghanap. Kaya lahat nandito sa Bible. Ina-explain sa atin. Inaamin ko naman, di ba, na nahihirapan ako magbasa ng Job, pero kailangan kong basahin ang Job. Ngayon, doon ko nakita yung pinakita ni Almighty Father. Job chapter 38 verse 7, when the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. No. So, bawat book sa Bible, hihimay-himayin, hahanapin natin si Almighty Father. Kikilalanin natin. At the Almighty Father will reveal Himself to us pag nakita ni Almighty Father that we are seeking Him. Hindi po na kailangan pag-aaral. Pero kung gusto mo mag-aaral sa Bible ko, sige mag-aaral ka. Pero wala akong
nakukulangan ako. Kasi yung mga nag-aaral sa Bible School, ang kinukuha mo doon ay lisensya. Kaya ka mag-aaral, may lisensya ka, ito may diploma ako, nakapag-aaral ako ng Bible School, kaya magpapatayo ka ng sarili mong congregation. No? Para sabing legal. Pero kay Almighty Father, baliwala lahat yon. Lahat ng pinag-aralan natin, engineer ka man, lawyer ka man, doktor ka man, wala yun, pantay-pantay tayo kay Almighty Father, hahanapin natin siya. Because our Father, He is majestic. Give unto the Lord, O you mighty ones, give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due to His name. Kung ano bang ang karapat-dapat na ibigay kay Almighty Father, pera ba? Hindi. Ang ating pasasalamat, ang ating puso, ang ating will to worship Him, to love Him, and fear His commands. Worship the Lord in the beauty of holiness. Hindi sa beauty of wickedness. Sasambahin natin si Almighty Father in holiness. Ano bang holiness? Kailangan ba meron bang picture or statue na haharapin? That's wickedness. That's abomination. Hindi pwedeng ganun. Ayaw ni Almighty Father yun. Diretso magsalita si Almighty Father. Wala siyang paligoy-ligoy. Hindi niya gustong magmanipula ng tao. Kasi yung pag ang tao, sugarcoat mo pa yung mga words mo. Ibig sabihin, meron ka pang gusto na protektahan para hindi ma-hurt yung mga tao. Pero, ang tagal-tagal na natin sinasaktan ng tatay natin. Nasasaktan ng tatay natin. Kung tayo, meron tayong feelings na nasasaktan, mas lalo na si Almighty Father. Mas uunahin natin si Almighty Father kaysa sa ibang mga tao. Dahil ang first commandment ay ang mahalin si Almighty Father. Pag minamahal natin ang tatay natin, ibig sabihin susundin natin ang kanyang mga statutes and laws. Pero kinalimutan ng tao ang statutes and laws ni Almighty Father. Ang ginawa ng tao, sinunod nila ang kanilang gustong gawin at minahal nila muna ang kapwa-tao bago nila minahal si Almighty Father. Mali yun. Uunahin muna si Almighty Father bago ang tao. Dahil hindi tayo makakapagmahal or makakapag-extend ng help sa tao na, sa kapwa-tao natin kung wala si Almighty Father. Yung iba nag-extend ng help for in exchange of popularity, in exchange of power, in exchange of wealth, no? Marami ganun sa internet. Kunyari, ipapakita sa internet tumutulong sa tao. Kunyari, artista, tutulong ka sa tao. Pero may camera. Nagbigay yung artista ng kunyari worth 300,000. Tapos nasa internet yun. Ngayon, nakuha na ng artista na yon ang glory na gusto niya na makamit. Dahil kung tutulong ka sa tao, huwag mo na ipagmakaingay. At saka, yung artista na yon kumita na siya. Dahil sa mga views, mas malaki pa ang kita niya kaysa sa ibinigay niya doon sa tao na kunyari ay gusto niyang tulungan. Kunyari, no, 300,000 ang ginastos niya sa grocery or sa mall. Pinag-shopping niya yung tao na mahirap or nangangailangan ng tulong. Pero, yung views na nakukuha niya, abot ng magkano? 10 million.
No? So, 10 million minus 300,000, kumita na siya doon. At hindi na siya bibigyan ni Almighty Father ng reward. Kasi ipinakita na niya pinagmalakasan na niya sa tao na siya ay tumutulong sa kapwa-tao. Mukha niya nakabalandra. Ayaw ni Almighty Father na pagtutulong tayo, ipapakalam natin sa mga tao. Dahil yun ay isang pagyayabang. Kung gusto mo tumulong sa tao, huwag mo na ipagmakaingay. Huwag mo na ilagay sa internet. Nakuha mo na yung reward mo, yung believe ng tao sa'yo, yung praises ng tao sa inyo. Ano ang mas gusto nyo? Yung praises ng tao o yung praises na ibibigay sa'yo ni Almighty Father na sasabihin niyo, well done, my good and faithful servant. Ano ang gusto nyo? Yung ba? Or yung, ay, ang galing-galing naman ni nung artista na yun. O, anong gusto nyo? Salita ng tao or salita ni Almighty Father na matutuwa siya sa inyo? The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. Hindi ni Almighty Father pinipigil ang sarili niya na magsalita sa tao kung mali. Powerful si Almighty Father. Hindi niya kailangan ng politically correct words. Kasi pag may mga politically correct words pa, ay baka ma-hurt yung tao na yun. Kailangan tayo, mellow down ng mga words na ginagamit natin. Baka masaktan Pero matagal natin sinasaktan ng tatay natin. Sino pipiliin natin? Tao, si Almighty Father. Kaya nga nakalagay ito, the voice of the Lord breaks the cedars. Yes, the Lord splinters the cedars of Lebanon. Puno na sisira ni Almighty Father. Voice niya, powerful. At saka pag gumagamit pala ng mga politically correct words, ay, ano na pala, hindi na pala masyadong masakit. Okay naman pala kay Almighty Father, yung mga, hindi. Diretsuhin natin. The voice of the Lord shakes the wilderness. The Lord shakes the wilderness of Kadesh. Ganun ka-powerful si Almighty Father. Oo, mamahalin natin ang kapwa-tao natin, pero sasabihin natin yung totoo. Sometimes na pag may nag-open up sa'yo ng mga tao, ng mga problema nila, makinig lang tayo. Hayaan natin na kung ano ang sabihin nila. Kasi ang gusto lang nila, may makikinig sa kanila. Pero ang totoo, alam naman talaga natin ang dapat natin gawin Gusto lang nilang magsalita, yung mga nasa puso nila gusto lang ilabas. Pero kung papakinggan natin yung mga sinasabi nila, alam nila yung tama. Alam naman natin yung tama Gusto lang natin magbulag-bulagan, pero alam talaga natin ang tama. Dahil galing tayo kay Almighty Father. Nasa sa atin na lang yon kung susundin natin si Almighty Father, yung righteousness, yung decision making natin. Kasi nakikinig ako sa mga tao, pag meron sila mga problema. Sila na mismo magsasabi ay tutulungan naman ako ng Diyos. Gumaganon sila. So, marunong pala sila. Alam din pala nila. Alam ng tao. I will extol you, O Lord, for you have lifted me up and have not let my foes rejoice over me. O Lord, my God, I cried to you and you healed me. Ginagamot tayo ni Almighty Father kasi puro tayo sugat. Sugat na gawa natin, sugat na gawa ng devil sa atin. Kailangan nating ma-heal dahil marami tayong sugat. Ang sakit natin, kasalanan.
Kasi Almighty Father, ang nag-keep us alive. No? You have kept me alive. That I should not go down to the pit. Ikaw, O Lord, ang nagsusustain sa akin para hindi ako mapunta ng impyerno. Ibig sabihin nito, yung pit, no? Si Almighty Father, yung galit niya, sanglit lang yun. For His anger is but for a moment, His favor is for life. Madali lang si Almighty Father, mawala ang galit niya. Ang mawawala ang galit ni Almighty Father, magsisisi tayo, lalapit tayo, lalambingin natin yung tatay natin. Doon ang puso ng tatay natin. Very forgiving. Magnanimous. Pag sasabing forgiving, magnanimous yun. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Yung night, problema to. No? Yung dark, yung perspective mo kasi kaya ka umiyak, puro ka problema. But joy comes in the morning. Pero, pag mapapalitan nyo ng joy. Pag may morning na, sinong morning natin? Si Almighty Father. But joy comes in the morning pag tinulungan tayo ni Almighty Father. Siya ang ating morning, siya ang ating umaga. Yung night time, yun yung mga problema natin, mga kinakaharap natin, mga trials and tribulations. Pero pag tinulungan na tayo ng tatay natin, umiyak tayo sa Kanya, nagmakaawa tayo sa Kanya, joy comes in the morning. So magmamakaawa tayo kay Almighty Father. Hear, O Lord, and have mercy on me. Lord, be my helper. Magpapakumbaba tayo kay Almighty Father. Humble ourselves before our Father. Kasi siya lang ang nagbibigay sa atin ng pagmamahal. Now, na for all eternity na pagmamahal. Yung mga pagmamahal na nakukuha natin dito sa mundo, transactional. Pero si Almighty Father, ang kailangan lang natin ay magtiwala sa Kanya at mahalin siya. Dahil kung mahal natin ang tatay natin, susundin natin siya lahat ng kanyang mga pinag-uutos. Yung mga taong hindi sumusunod sa sinasabi ni Almighty Father, gaya ng hindi naniniwala kay Jesus Christ, dahil utos ni Almighty Father yon, this is my son, listen to Him, hindi sila ayaw na kay Jesus Christ. Yung mga tao na yon, hindi nila mahal si Almighty Father, kasi kung mahal nila si Almighty Father, they will also love Jesus Christ and their brethren. O Lord my God, I will give thanks to you forever. So dito na tayo is Psalms chapter 31. In you, O Lord, I put my trust, or have taken refuge. Let me never be ashamed. Deliver me in your righteousness. Sa iyo ko nagtitiwala, Almighty Father. Alam kong hindi ako mapapahiya pag ikaw ang kasama ko. Bow down your ear to me. Bow down. Kasi si Almighty Father, nasa heaven siya. Tayo nandito sa mundo. Kaya sasabi ni David na bow down. Lend your ear to me, Almighty Father. Pakinggan mo ako. Bumaba ka, Lord, please. Ganun. Pakinggan mo ako. Deliver me speedily. Be my rock of refuge or strength. A fortress of defense to save me. Matibay si Almighty Father. For you are my rock and my fortress. Therefore, for your name's sake, lead me and guide me. Dahil sa pangalan mo na pinoprotektahan, Almighty Father, that you are powerful, that you are holy, that you are just, that you are merciful and full of grace. Lead me and guide me. Tayo rin, ito rin ang prayer natin.
Lord, lead me and guide me. Pull me out of the net which they have secretly laid for me, for you are my strength. Anong net ito? Ito ang net ay trap. Or pumipigil sa tao para paglingkuran si Almighty Father. Pull me out of the net. Ibig sabihin nun, yung net na yon, trap yon ni Satan. Pull me out of the net. Tulungan mo ako, Lord, na matanggal sa net na to, sa pagkakatali na to, or sa chain na to, na nakalagay, na nilagay nila sa akin. Sino yung naglagay na yon? Principalities of this world. For you are my strength. Into your hand I commit my spirit. You have redeemed me, O Lord God of truth. I have hated those who regard useless idols, but I trust in you. May kanta ito no? Tuwing nababasa ko ito, may kanta to. Into your hand, hindi ko lang ang lyrics. I command my spirit, O Lord. Hindi mali ang lyrics ko. Into your hand I commit my spirit. You have redeemed me, O Lord God of truth. I have hated those who regard useless idols. Bakit sinabing useless ang mga idols? Walang kwenta. Hindi nakakapagsalita. Hindi naglalakad. Pipinturahan mo pa pag nawalan ng mata, ilong, bibig. Parang pabigat. Bubuhatin mo pa na ganon, hindi kasi naglalakad. Tatahian mo pa ng damit. Doon nyo binabuhos ang oras pa ninyo. Useless idols. Hindi tayo magtitiwala sa useless idols. O yung mga taong namatay na, ulitin ko kasi lagi naman nandito sa Bible na huwag mag-worship ng mga idols. Pero bakit gano'n ang ginagawa ng mga tao? Sumasamba sa idols. Hindi ko maintindihan. Nakalagay naman sa Bible Ba't hindi ba ninyo binabasa ang Bible? Ayaw nyo bang sundin ang sinasabi ni Almighty Father? Nasa customs and traditions nyo? Anong gusto nyo? Customs and traditions o si Almighty Father? Nakalagay dito sa Bible na mas una pa tong nagawa kumpara sa customs and traditions ninyo. Ang gumawa na itong Bible si Almighty Father, yung creator of heaven and earth. Sabihin niyo, hindi matagal na yung religion namin. O matagal na kayong religion ninyo, matagal na kayong nanloloko. At yung mga nauna na sa inyo, nasa impyerno na. Dahil sumasamba kayo ng useless idols. Huwag kayong masasaktan. Dahil si Almighty Father, matagal yun ang sinasaktan. Hindi sa inyo nagagalit si Almighty Father. Nagagalit si Almighty Father dahil sa mga idols that you worship. Pero mahal na mahal kayo ni Almighty Father. Kaya nga tinuturuan tayo ni Almighty Father ng mga ayaw at gusto niya. Ito ayaw niya. Para mapalapit tayo sa tatay natin. Refrain from worshiping useless idols. Stop worshiping useless idols. Ang idols, mga charms, no, lucky charms, useless yon. Ginagamit yun ni Satan to deceive people. Pero tayo, but I trust in the Lord. Hindi tayo magta-trust sa useless idols. Maraming tao nagta-trust sa useless idols. Buhay si Jesus Christ. Hindi siya nakahiga sa glass na eskaparate. Wala na sa cross si Jesus Christ. Buhay siya. Wala na siya sa cross. So bakit yung statue na win-worship nyo nandun pa sa cross si Jesus Christ? Bakit?
Sino nagturo sa inyo nun? Si Constantine. Si Constantine na pinaghalo-halo niya ang lahat ng religion. Gumawa ng one world religion dahil meron siyang agenda. Anong agenda niya? Gusto niya maging powerful, kaya gusto niya lahat ng tao, yung paniniwala, makuha niya. Lahat ng paniniwala ng tao, isakop niya sa isang religion para makuha niya ang loob ng mga tao. Kaya lahat ng religion, tinan niyo, pare-pareho. Pare-pareho may statue. Yung statue na dragon, statue ng... sino ba yun? Yung kalbo ba yun? Meron pa ako nakitang statue, parang kalbo na yung kulot-kulot na buhok na ganon. Meron pa ako nakitang statue, ang daming kamay. Ba't ang daming kamay? Nakakatakot. Ba't ganun nakakatakot yung mga statue nyo? Hindi ganun si Almighty Father. Yung mga statue pa ninyo, may mga pangil-pangil pa. Minsan may sinusuot kayo ng mga maskara, no? Yun yung nakita ko sa dreams ko eh, no? Lahat ng tao nakamaskara. Tapos isinasayaw ninyo, no? Yung mga... Tingnan, pare-pareho. Iba-iba nga lang ang tawag, iba-iba nga lang ang way, pero pare-pareho. Sa Japan, meron silang buhat-buhat. Sinasayaw nila yun eh. Sa Japan yun ah. Pareho ng way, pero iba yung nandoong binubuhat nila. Pero pareho. Meron silang ginaganon sa nabilog-bilog. Yung sa Japan, tsaka sa China. May mga hawak-hawak silang bilog-bilog. Alam niyo yon? Oh, yung ibang religion din may mahawak na bilog-bilog. Bakit gano'n? Pare-pareho. Ha? Hindi niyo na ba napapansin? Ba't hindi niyo napapansin? Hindi gano'n ang gusto ni Almighty Father na may hawak ang bilog-bilog na kulay na kahoy or gawa sa jade. Hindi gawa sa ginto. Kahit na gawa sa ginto, ayaw ni Almighty Father. Doon ka nagde-depend. Para maalala ko si Almighty Father, kailangan ko meron kong ito. Or para maalala ko yung sinasamba ko na... Sino ba yung sinasamba ng mga yon? Ayoko magbigay ng pangalan eh. Para maalala na. Kasi nga, pare-pareho lang yon. Iniba lang ang pangalan. Divide and conquer ang ginawa ni Satan. Na ngayon sa SDG, Sustainable Development, ano ba yung SDG? SDG, Sustainable Development Goals, gumawa sila ng one world religion na naman na inile-level nila si Almighty Father sa mga tao na nagwo-worship ng mga cows, nagwo-worship ng elepante, nagwo-worship ng daga, nagwo-worship ng mga taong namatay na. Hindi nyo may level si Almighty Father doon. Lagot kayo kay Almighty Father. It's demonic. Hindi nyo nirespeto si Almighty Father. Kung ano ang sinasabi ng Bible, kaya nga itong Bible ang manual ng buhay natin. Si Almighty Father ang author nitong Bible na to. Pinasulat lang niya sa iba-ibang mga tao, pero consistent ang message. Kahit napakatagal na yung tao hindi pa pinapanganak, no? Yung may message si Almighty Father sa isang prophet. Ngayon, after many years or hundreds of years, may pinanganak na naman, ganun pa rin ang message. Consistent. Wala kang makikita sa Bible na inconsistency or discrepancy. Wala. Kasi si Almighty Father ang gumawa nitong Bible. Verse 7, I will be glad and rejoice in your mercy.
For you have considered my trouble, you have known my soul in adversities. Alam niyo, Almighty Father, pag meron tayong mga troubles, alam niya, pag nag-aalala tayo, pag nag-iisip tayo ng kalungkutan, na alam ni Almighty Father, kilala niya tayo by names also. Bawat isa sa atin, names natin, kilala ni Almighty Father. Yung religious leader ba ninyo, kilala ba kayo by names? Hindi kayo kilala by names nun. Tao lang yun, ha? Hindi kayo kilala nun. Tayo, nasa womb pa lang tayo ng mga nanay natin. Bago pa man tayo mailagay sa womb ng mga nanay natin, our Father already created us. Flames of fire. Up to now, meron pa rin flames of fire in heaven na kailangan may panganak dito sa mundo. Kaya nga sabi ni Almighty Father, go forth and multiply. Dahil, pag naipanganak na lahat ng mga flames of fire, naging tao na dito sa mundo, na-experience ang trials and tribulations sa mundo, isi-segregate na yung wheat. Isi-segregate na yung wheat sa straw. Yung straw sa dadalhin, susunugin. Yung wheat sa dadalhin sa barn. Parable of Jesus Christ. Consistent, di ba? Iska? Oh, consistent. And have not shut me up. You have known my soul in adversities, and have not shut me up or given me over into the hand of the enemy. You have set my feet in a wide place. Bigyan tayo ni Almighty Father ng room to grow spiritually. Have mercy on me, O Lord, for I am in trouble. My eye wastes away with grief. Yes, my soul and my body. Tayo pag may problema tayo, hindi lang apektado yung mind natin. Apektado rin yung mata natin, iiyak tayo, apektado rin yung heart natin. And then sometimes walang gana kumain, di ba? Iska, magana ka kumain. Stress eating ka, Iska. Yes, my soul and my body, my eye wastes away with grief. For my life is spent with grief and my years with sighing. Yung buhay ko sa mundo, sabi dito, puro na lang grief, problema. At saka yung years ko, puro na lang sigh. Ay, ganon. Yung sighing, ay, ganon. Lord, give me a break, please. Time purse, Lord. Hinga muna kami, Lord. Parang gano'n. Lord, hinga muna kami bago yung test. Recess muna. Pwede. My strength fails because of my iniquity and my bones waste away. So, hindi lang emotional, kundi physically, nangihina tayo dahil sa mga problema natin. Apektado. I am a reproach among my enemies, but especially among my neighbors. Inaayawan siya. So ito ay si David, inaayawan siya, no? Enemies, tsaka ng kanyang mga neighbors. And am repulsive to my acquaintances. Those who see me outside flee from me. So parang si Job din. Yung resemblance ng problema ni Job, problema ni David, ganun din. Parang si Moses din, inayawan din siya ng mga tao. So wag tayong magugulat pag inayawan tayo ng tao. Hindi tayo ang unang inayawan ng tao. Ang unang inayawan natin ay si Almighty Father. Siya ang unang inayawan natin dahil sa kasalanan natin. Kaya huwag tayong malungkot.
Bumalik tayo sa tatay natin, tanggap tayo ng tatay natin. Lahat tayo inaayawan dito sa society. Lahat hindi tayo tanggap. May mga tao nang bubuli sa atin, mayroong taong galit sa atin kahit wala tayong ginagawa sa kanila, galit sila. Namamablema yung mga tao sa atin, kahit wala naman tayong ginagawa. Yan, ano sila problema sa atin. Lalakad ka lang ng gano'n, iirapan ka. Ay, ba't inihirapan ako ng gano'n? Ang galing yun ah. Nahihirapan ako, ang galing yun ah. Ba't kaya? Ako naman, natatawa naman ako. Ewan ko ba't ako gano'n? Pag nahihirapan ako, ang galing, nahihirapan ako. Natatawa ako, ba't gano'n? Hindi ako nagagalit. Diba, pag maglalakad ka sa mall, tapos may tingin sa'yo gano'n. Gaganon sa'yo. Ay, ba't ganun tumingin niya? Ang galing, ang gagara, ano na. May problema siguro yun. Kasi usually mga ganun tao, insecure sila, may problema sila, no? Kaya huwag tayo magagalit pag may na tao nagagalit sa atin. Kasi, kaya sila galit sa atin, kahit wala tayong ginagawa, galit sila sa sarili nila. Merong kulang sa kanila. Kaya kakaawa natin yung mga taong ganon. Hindi tayo papatol. Verse 12, I am forgotten like a dead man, out of mind, I am like a broken vessel. Basag na pag vessel, gawa sa clay, no? Kinalimutan na ako, parang patay na tao, kinalimutan na ako, hindi nila ako iniisip. I am like a broken vessel. Ito yung time na si David ay takbo siya ng takbo. Kasi nga, si King Saul, lagi siyang gustong patayin, lagi siyang gustong saktan. Ngayon, yung mga tao, kampi ngayon kay King Saul. Ito namang si David, konti lang ang mga kasama niya. Kaya awang-awa si David sa sarili niya. Pero ang kalakasan niya, si Almighty Father. The Almighty Father sustained David. I am like a perishing or broken vessel, for I hear the slander of many. Fear is on every side. While they take counsel together against me, they scheme to take away my life. No? Gustong patayin siya ni King Saul. So si King Saul, meron siyang mga advisors. Yung mga advisors niya na yun, ganito natin papatayin si David. Ganyan. So pinag-uusapan siya. Sisiraan siya. But as for me, I trust in you, O Lord. I say, you are my God. Kung hindi ba makaranas si David ng trials and tribulations, mapapalapit ba siya kay Almighty Father? Hindi. Pero yung trials and tribulations na to, naging way for David to be close to the Almighty Father. Hindi siya napalayo. Kaya dapat, yung mga trials and tribulations natin, it's for us to ask or seek the face of our God. Hindi tayo mapapalayo, kundi lalo tayong mapapalapit. Dahil wala tayong malalapitan. Wala tayong kakampi. Ang kakampi natin yung tatay natin. Ang tatay natin, si Almighty Father. Pag sinasabi kong tatay natin, si Almighty Father. Verse 15, many times are in your hand. My times are in your hand. Deliver me from the hand of my enemies and from those who persecute me. May mga tao ba na nagpa-persecute sa inyo? Iska, meron ba? Ikaw lang naman nanonood nito. Hindi ko alam. And kung meron man, yan na naman. Meron? Kung meron, wala lang.
Wala lang. Kung nagagalit sa akin, wala lang. Verse 16, make your face shine upon your servant. Save me for your mercy's sake. Ito rin dapat ang prayer natin. Do not let me be ashamed, O Lord, for I have called upon you. Let the wicked be ashamed. Let them be silent in the grave. Protect me, O Almighty Father. Yun ang ibig sabihin ni David, protect me. Bigyan niyo siya ng clarity, no? Maging maliwanag sa kanila yung na ikaw ay nasa akin, na hindi mo ko pababayaan. Bigyan mo sila ng clarity, ng liwanag ng kaisipan. Verse 18, let the lying lips be put to silence, kasi nga may mga naninira kay David, which speak insolent things proudly and contemptuously against the righteous. May mga nag-slander, nag-chismis, paninirang puri. Totoo man o hindi, hindi dapat sabihin. Totoo man o hindi yon. Hindi na dapat ipagmakaingay pa dahil alam na ni Almighty Father lahat ng mga gawa nating masasama. At kung humingi na tayo ng tawad kay Almighty Father, wala na yon, binura na yun ni Almighty Father. Nag-slander ang mga tao, gusto lang nilang kumukunin ang loob ng ibang mga tao, gusto kanilang siraan. Yung ganong gawain, hindi yun gawain ng normal na tao, gawain yun ng demonic forces, principalities of this world. Verse 19, oh, how great is your kindness or goodness, which you have laid up for those who fear you. Pag may takot tayo kay Almighty Father, our Father is kind to us, He's good to us. Which you have prepared for those who trust in you in the presence of the sons of men. Ipapakita ni Almighty Father sa mga tao, which you have prepared for those who trust in you. Ipapakita ni Almighty Father sa mga tao na si Almighty Father, He is good to those who trust His name. Makikita ng mga tao yon. Nang sa ganon, may ma-glorify si Almighty Father ng mga tao. Makikita nila ang difference ng tao na may faith kay Almighty Father at ang diferensya ng tao na puros kasinungalingan ang lumalabas sa bibig. Verse 20, you shall hide them in the secret place of your presence from the plots of man. You shall keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues. Ito'y parang hiding place natin si Almighty Father. You are my hiding place. Ito yan. You shall hide them in the secret place of your presence from the plots of men. So kung may mga nagpa-plan to hurt you, verbally or physically, our Father will hide us. He will protect us. Verse 21, blessed be the Lord, for He has shown me His marvelous kindness in a strong city. Purihin si Almighty Father, glorify His name, dahil siya, He is marvelous. And His kindness is for all eternity. In a strong city or fortified city. Ano tong fortified city na to? Heaven. For I said in my haste, I am cut off from before your eyes.
Nevertheless, you heard the voice of my supplications when I cried to you. Akala ko, sabi ni David, hindi mo na ako mapapansin, hindi ka natitingin sa akin, pero nadinig mo ang boses ko, yung mga requests ko, nung umiyak ako sa iyo. Pag nakikita ni Almighty Father na umiyak tayo sa Kanya, magme-melt yung heart ni Almighty Father. Naawa siya sa atin. O Lord, O love the Lord, all you His saints. So sino ang saints? Oh, love the Lord, all you His saints. Sino ang saints uli? Ang mga followers of the Almighty Father and Jesus Christ. Yung may faith kay Almighty Father Jesus Christ, they are considered as saints. So kung ikaw na simple na tao, you have faith in the Almighty Father, you trust in the Almighty Father and in the name of Jesus Christ, you are considered as a saint. Hindi mo na kailangan pang patayin para ikaw ay maging santo or considered a saint, no? Or hindi mo na kailangan pang mag-miracle. Ha? Dahil si Jesus Christ, nagmi-miracle siya. Ang dami niyang milagrong ginawa. Ang re-require sa atin, mahalin natin ang tatay natin, magkaroon tayo ng faith kay Jesus Christ. By their works, you will know them. Sino yung them? Tayong mga tao. Makikita sa gawa natin kung tayo ay mga anak ni Almighty Father. Hindi mo na kailangan pang magmilagro. Hindi natin kaya magmilagro. Ang nagmimilagro, miracle, isa sa mga gifts of the Holy Spirit. Ang healing, isa sa mga gifts of the Holy Spirit, galing kay Almighty Father. Hindi tayo marunong magmilagro. Galing lahat yon, gift lahat sa atin yon, ng tatay natin. Oh, love the Lord, all you His saints, for the Lord preserves the faithful. Preserves the faithful. And fully repays the proud person. Pag faithful ka, the Lord will preserve you. He will sustain you. He will bless you. But if you are a proud person, full of pride ka, prideful, sumasali ka sa proud month, ano mangyayari sa'yo? And fully repays the proud person. Anong payment ang makukuha niya? Anong makukuha ng isang proud person? Arrogant, boastful, eternal damnation. Diretso agad yun. Ipapakumaba tayo sa tatay natin. Be of good courage and He shall strengthen your heart, all you who hope in the Lord. Kaya nga, be of good courage. Marami tayong problema na sa buhay. Be of good courage and He shall strengthen your heart. Palalakasin niya ang puso natin. Dahil ang masakit. Yung mga trials and tribulations, yung mga problems and troubles natin, masakit. Be of good courage and He shall strengthen your heart. All you who hope in the Lord, umaasa kay Almighty Father, He will strengthen our heart. Kaya maging courageous tayo, matapang, dahil kasama natin yung tatay natin. Psalms chapter 32. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Ayun na. Pinagpapala yung tao na siya ay napatawad sa kanyang kasalanan at yung kanyang kasalanan ay natakban na. Natakban ng blood of Jesus. Kaya nga, di ba, halimbawa, ito yung ano bang tawag doon? Talaba.
Para bang korte ng talaba? Parang pamaypay yun eh. Minsan lang. Pero yung tapos, itong talaba na to, pwede mong buksan yun, di ba? Ngayon, meron silang tweezer na may tweezer yun. Sabihin tweezer. May papasok kayo silang maliit na butil ng sand dito sa loob, no? Pero buhay pa yung talaba or yung oyster. So, i-replace nila dyan. Marami silang i-replace. Marami silang ilalagay na mga alikabok or sand or protein or whatever, metal, ganun, para ma-irritate yung talaba or yung oyster. Ngayon, since yung oyster, nai-irritate siya, parang nangangati siya or whatever, nagsisikret siya ngayon ng parang saliva yun niya eh, parang yung laway. So, habang nai-irritate siya, nagsisikret siya ng laway ngayon. So, ito ngayon ay nalalagyan ng, nako-cover ng kanyang laway. Ito yung mga to. Itong tatlo na to. Nako-cover ng kanyang mga laway. Gagawa tayo ng ibang color. Pag na-cover ng ibang laway, pakapal ng pakapal yun. Ha? Kaya kung hahawakan nyo yung pearl, smooth yung labas niya. Ngayon, pakapal ng pakapal to. Palaki ng palaki siya. Hanggat nararamdaman niya yung irritation, pakapal ng pakapal siya hanggang lalaki siya. So, yan ang pearl. Ha? Kasi nga, yung dumi na cover ng laway niya, nakagawa ngayon ng pearl. Ngayon, sa Book of Revelation, ang bawat ark doon, merong pearl. Ilan ang pearl na nandun? 12. Sinisimbolize ng pearl na takban na yung kasalanan ng mga tao. Okay? Pearl of great price. Kasi dati, dumi yun. Pero naging valuable, nagkaroon ng value, naging pearl. Kaya, whose sin is covered. Kaya nga yung sa Book of Revelation, bawat ark doon, merong nakalagay na pearl. Ibig sabihin, yun yung mga tao na nagkasala, but forgiven by the Almighty Father. Natanggal natakban ng pearl yung impurity, yung kadumihan, yung kasalanan. Kaya to, whose sin is covered, verse 32. Kaya tayo nagdrawing ng pearl. Blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity, and in whose spirit there is no deceit. Pinagpapala ang tao. Pag ang isang tao ay pinatawad ni Almighty Father, at sa kanyang spirit, hindi siya nagsisinungaling. Walang halong kalokohan or kasinungalingan. Dahil ang alam natin ng father of all lies ay si Satan. Verse 3 of Psalms chapter 32. When I kept silent, my bones grew old, though my groaning all the day long. Pagsasabing my bones grew old, nawawala ng lakas kapag siya ay silent. Nasasaktan siya. For day and night your hand was heavy upon me. My vitality was turned into the drought of summer. Pag meron tayong mga kasalanan, no? Guilty conscience. Nangihina tayo. My vitality was turned into the drought of summer, Selah. Verse 5, I acknowledged my sin to you. Anong gagawin natin? Pag in-acknowledge natin ang sin natin, na Almighty Father, I have sinned, ibig sabihin nagpapakumbaba tayo. Inaamin natin yung kasalanan natin, na tayo ay makasalanan.
Tanggap ni Almighty Father pag inaamin natin na tayo makasalanan. Pero pag sinabi natin na hindi kami makasalanan, wala akong kasalanan ginawa, malinis ang konsyensya ko, hindi tanggap ni Almighty Father yun. Kasi you are being prideful. I acknowledged my sin to you, and my iniquity I have not hidden. Hindi ko tinatago yung mga kasalanan ko. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. Para mapatawad tayo ng tatay natin, magpapakumbaba tayo. Kasi pag yung kasalanan natin, tinago natin. Hindi tayo mapapatawad ng tatay natin. Kasi nga, prideful. Hindi ko sasabihin kay Almighty Father. Kahit hindi mo sabihin yung kasalanan mo, alam ni Almighty Father yon. Kung yung kapatid mo hindi alam, si Almighty Father, alam niya yung puso natin. Alam niya yung bawat kilos natin. Bago pa man natin gawin ng kinikilos natin, alam na ni Almighty Father lahat. All-powerful, omnipotent. Verse 6, for this cause, everyone who is godly shall pray to you in a time when you may be found. Surely, in a flood of great waters, they shall not come near him. Lahat ng mga godly people, no, nagtitiwala ka Almighty Father, magpe-pray sa Kanya. Hanggang may oras pa na siya ay mahanap. Kasi darating ang time, hindi na natin mahanap si Almighty Father. It's too late na. Kaya habang maaga pa, let's seek our Father. Seek His face. Ask for forgiveness. Surely in a flood of great waters, they shall not come near him. You are my hiding place. You preserve me from trouble. Kanta rin ito, no? You are my hiding place. Kanta rin ito eh. You shall preserve me from trouble. You shall surround me with the songs of deliverance. Ano nga ba yung lyrics na to? Hindi ako makakabisado sa lyrics. Ba't ganyan guys ka? Hindi mo makabisado yung lyrics. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. I will trust in you. Yan, galing to, itong kanta na to, dito. Psalms chapter 32 verse 7. You are my hiding place. You shall preserve me from trouble. You shall surround me with the songs of deliverance. With songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Verse 8. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. Sabi ni Almighty Father. Sabi natin kay Almighty Father, Lord, Ikaw ang hiding place ko. Ikaw nagpe-preserve sa akin pag may problema ako. At nilulukuban mo ako or binabalot mo ako ng iyong mga deliverance or protection. Ang sabi naman sa atin ni Almighty Father, I will instruct you and teach you in the way you should go. Tuturuan kita kung saan ka pupunta. Paano natin madidinig? You will hear a voice behind your ear na nabasa natin sa book of Isaiah. I will guide you with my eye. Ibig sabihin, sabi ni Almighty Father dito, I will guide you with my eye. Dahil kaisa natin si Jesus Christ, kaisa natin si Almighty Father. Dahil kaisa ni Jesus Christ, si Almighty Father. Magkaiba si Almighty Father is the creator of heaven and earth. Si Jesus Christ is the Son of God, Son of Man. Yung Holy Spirit, the Holy Spirit of
God. Magkakaiba. Pag nagkasala tayo sa Holy Spirit, hindi na tayo mapapatawad. Pero pag nagkasala tayo kay Jesus Christ, nagpapatawad ng kasalanan si Jesus Christ. Nagpapatawad ng kasalanan si Almighty Father pag nagkasala tayo kay Almighty Father. Pero pag nagkasala tayo sa Holy Spirit, walang kapatawaran yun. Nakalagay yun sa Bible. Kaya irerespeto natin, tatay natin, si Almighty Father at ang Holy Spirit. Kaya magkakaiba sila, no? Sinasabi sa Bible, iiba ang kanilang characteristics, ang kanilang personality. Yung Holy Spirit, hindi natin siya nakikita, pero hindi din tayo dapat magkaroon ng pambabastos sa Holy Spirit dahil hindi tayo mapapatawad. Yun yung kasalanan na walang kapatawaran. Binanggit yun ni Jesus Christ. Unforgivable sin, no? Blasphemy against the Holy Spirit. Si Jesus ang sabi nito, Matthew chapter 12 verse 31. Therefore I say unto you, or I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven men. But the blasphemy against the Spirit will not be forgiven men. Pag nagkasala tayo kay Almighty Father, pinapatawad tayo. Si Jesus Christ, nagpapatawad din ng kasalanan ng tao. Pero sa Holy Spirit, pag magkasala, hindi na napapatawad yun. It will not be forgiven men. I will instruct you, balik tayo sa Psalms chapter 32, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. Do not be like the horse or like the mule, which have no understanding. Huwag tayong maging parang kabayo or mule, no? Yung mule parang donkey yun, na kabayo. Which have no understanding. Which must be harnessed with bit and bridle, else they will not come near you. Ganun ang kabayo, di ba? Kailangan merong harness, tali, at saka bridle sa bibig para sumunod. Else they will not come near you. Huwag matigas ang ulo na maging kagaya ng kabayo or ng mule. Ano ba yung mule? Orno? Mule in Tagalog. Asno? Ay, sino ba kinakausap ko? Sarili ko. Mola. Ang mola or mule, anak siya ng male donkey and a female horse. Matigas ang ulo. Yung horse, kahit na damo ang kinakain niya, hindi siya pwedeng, kinoconsider siya na unclean animals din no, nung time ni Moses. Kasi nga, hindi siya nag-chew ng cud. At saka, kumakain siya ng sisiyo. Hindi siya talaga herbivore kasi kumakain siya ng sisiyo eh. May nakita ako sa internet. Lipad yung sisiyo dito. Ay, kitas kinain niya. Ay, ba't ganon? Kinakain pala niya ang sisiyo. Kala ko herbivore siya. Hindi siya nag-chew ng cud. Kaya siya isa sa mga kinoconsider na unclean animals nung time ni Moses. Pero ngayon, lahat na kinakain na ng tao, no?
kahit kabayo. Nagawang tapa. Nakatikim na ako ng kabayo ng tapa. Crocodile nga, ayoko. Ba't ako nakatikim nun? Yun ang ayaw ko. Balik tayo dito. Do not be like the horse or like the mule, which have no understanding, which must be harnessed with bit and bridle, else they will not come near you. Matigas ang ulo. Many sorrows shall be to the wicked. Yun ang makukuha ng mga wicked people. Those who do abominations. But he who trusts in the Lord, mercy shall surround him. Pero yung nagtitiwala kay Almighty Father, awa ang ibibigay ni Almighty Father sa mga nagtitiwala kay Almighty Father. Sa mga salita ni Almighty Father, kakaawaan niya tayo kung tayo ay may tiwala sa Kanya. If we have faith in Him and in Jesus Christ. Verse 11 in the last verse of chapter 32 of Psalms. Be glad in the Lord and rejoice, you righteous, and shout for joy, all you upright in heart. Mag-rejoice ang mga tao na may pagtitiwala kay Almighty Father, nagmamahal kay Almighty Father. Dahil, bakit mag-rejoice? Blessings will be given to those people who are obedient to the Almighty Father and fear the Lord God. Psalms chapter 33. Isang oras ka natin na pala. Rejoice in the Lord, O you righteous, for praise from the upright is beautiful. Dapat tayong mag-rejoice, tayong mga may tiwala kay Almighty Father. We have faith in the Almighty Father. Dahil maganda yung pupuntahan natin. Praise the Lord with the harp. Make melody to Him with an instrument of 10 strings. So, hindi natin alam ngayon kung anong instrument ito na 10 strings. Kasi yung guitar, 7 strings lang ba yun? So, ito ba yung harp? Harp mahaba, madami yun, ano yun matangkad yung harp, di ba? Tsaka madami siyang strings, di lang 10. Ano kayang, instrument ito? Pero harp nakalagay dito eh. Kasi kung titingnan natin yung itsura ng harp, ang daming strings. 10 lang ba to? Ay, sino makausap ko? 47 strings ang harp. Anong harp ang may 10 strings? Lyre. L-Y-R-E. A harp that has 10 strings is most commonly known as a 10-string lyre or a lyre harp. Yung harp ginagamit ni David. Parang gitara, pero walang handle, tapos ang string ay 10. Make melody to Him with an instrument of 10 strings. Sing to Him a new song. Play skillfully with a shout of joy. For the word of the Lord is right, and all His work is done in truth. Kaya gusto ni Almighty Father na tayo ay truthful. Kasi He is for truth and justice, si Almighty Father. Ayaw niya ng kasinungalingan. He loves righteousness and justice. The earth is full of the goodness of the Lord. Ang mundo na to, punong-puno ng goodness ni Almighty Father. So kung titingnan natin yung kapaligiran natin, lahat connected. At yon ay at our disposal. Lahat tayo
Meron tayong karapatan dito sa mundo dahil ang may-ari ng mundo na to, si Almighty Father. Binigyan niya tayo ng dominion dito sa mundo. He loves righteousness and justice. The earth is full of the goodness of the Lord. By the word of the Lord, the heavens were made. Sa salita lang ni Almighty Father, ginawa niya yung heavens. And all the host of them by the breath of His mouth. Sa salita lang ni Almighty Father, Father is powerful. He gathers the waters of the sea together as a heap. He lays up the deep in storehouses. So nakikita ninyo, di ba, yung mundo? Halimbawa yung mundo yan. May mga tubig-tubig, ang daming tubig dyan, di ba? Ginawa ni Almighty Father yon. Iginather niya yung mga tubig, magkakasama. He lays up the deep in storehouses. Yung may kalaliman yung tubigan, yung sea, yung dagat. Hindi tayo sure kung yung Mariana Trench pa rin yung pinakamalalim, no? Kasi hindi pa naman talaga nasa-survey yung nooks and crannies ng ilalim ng dagat dahil hindi kaya ng tao magstay sa ilalim ng dagat ng matagal. Tapos sasabihin nyo nakapunta kayo sa ibang planeta. Dito pa lang hindi nyo naman kaya lumayo pa kayo. Nanlaloko kayo. Ba't ganon? Tsaka kung talagang kung talagang ano bang kabaligtaran ng ibang country. Tagusan nga kayo, kunyari nandun kayo sa Amerika, tagus nga kayo sa China. Try. Gumawa nga kayo ng butas, para tagus kayo ng China, di ba gusto nyo yon? Nasabi nyo yung mundo bilog. Tagus nga kayo under the ground. Di ba hindi nyo kaya? Kasi sabi nyo walang oxygen, mamamatay kayo. Tapos nakapunta pa kayo sa ibang sasabihin nyo may ibang planeta pa, hindi nga kayo makapunta sa ilalim ng lupa. Ano ba yung pinaka-deepest hole? Ito ang binutas ninyo, ha? Ang binutas ng tao na hole, man-made hole on earth ay yung Kola super deep borehole in the Murmansk Oblast, Russia. Ang lalim nito ay 12,262 meters or 40,230 feet or about 7.6 miles. That was in 1989. At saka anong gaano kalaki yung hole na yon? The hole is only about 23 centimeters, 9 inches in diameter, 10 inches ganyan. Isang roller ganyan, isang roller 12 inches. Ganyan na yung butas ng deepest hole, yung 12,262 meters. Ba't ganon? Hindi nyo kaya? Tapos sasabihin nyo nakapunta kayo sa ibang planeta. Ba't yung ganon? Sinungaling kayo. At ano pang meron doon? Bakit natigil ang pagbubutas? Extreme heat. Hindi nyo kaya. Drilling was halted because temperatures at the bottom reached a staggering 180 degrees Celsius. Nearly double what scientists had anticipated. Hindi pa alam ng scientists, they only anticipated double. This intense heat caused the rock to behave like soft plastic, bending the drill strings. Sige, try nyo lang, laliman pa ninyo, ha? Andito nga sa lupa, hindi nyo na kaya drill ng malalim, tapos nakapunta pa kayo ng saan pa kayo nagpunta? Sa Mars? Sa Moon?
Hindi nga ninyo maano, ba't kayo sinungaling ang tao? Kasi alam ko kung bakit sinungaling ang tao. Gusto niyo sabihin kasi na kayo ang powerful, nakapunta sa ibang planeta. Yun ang gusto niyo, ha? Powerful kayo, nasa inyo ang lahat ng resources, nasa inyo lahat ng mga taong matatalino. Gusto niyo kasi yun. Gusto niyo ng kilalaning super country. Tatanggalin ni Almighty Father yung kasinungalingan ng tao na yan. Antay lang kayo. Hindi nga ninyo alam ko paano ginawa yung pyramid sa Egypt eh. Tapos nakapunta kayo sa ibang planeta. Sinungaling talaga ang tao. Yung iba naman tao naniniwala. Bata pa lang ako yung naniniwala. Tigas ang ulo ko. Si Almighty Father is powerful. Boses lang niya, salita lang niya. Yung tao, limited. Puro pa experimentation, observation pa ang ginagawa. Hindi na natapos ang experimentation, observation, may bago na namang lalabas na pagsusuri. At saka nga pala, no, i-add ko lang ang dami kong gusto sabihin. May tao nagsasabi na, snake oil, snake medicine, oil. Basta peke daw yung mga medicine na gawa sa dahon or damo or sa mga plants. Peke daw yon. Ngayon may na-discover akong gamot or dahon pala. Ang dahon na yon, ang tawag ay valerian. Valerian, yon ay nakakapag-pacify ng tao. Pero pag nadamihan ka ng inom, pwedeng gawin siya ayun eh. Pag nadamihan ka ng inom, hindi ka pwede mag-drive. Manghihina ka. Kasi nga, valerian, Valium. Na-discover na natin kung saan galing ang Valium. Sa valerian pala na dahon. Kita nyo, lahat galing sa dahon, lahat galing sa nature. Bigay ni Almighty Father para gumaling tayo. Pati yung morphine, yung opium, sasabihin niyo hindi, dahon lang yan. Doon nga galing lahat ng gamot eh. Tigas ng ulo nyo ha. Yung paracetamol, merong baking soda yon. Okay? Ito rin gamot na to, makakagaling tong. Effective to eh. Gusto ko to eh. Ano ba? Saan ang gamot na yon? Nakakatanggal ng yung hindi talaga para sa tenga, no? Hindi talaga to para sa tenga. Flumosil. Baka madaming bumili, magkaubusan ng Flumosil ah. Dapat di ko pakita to. Dami nanonood dito, 2,979. Maganda yung Flumosil. Maganda yung effect sa katawan kasi pwede siya sa kulang ka ng potassium sa katawan. Pwede yun. Nakakalakas. Gaya ng Evian. Commercial dito. Hindi to commercial ng mga iba. May mga minerals. Iba pala ang distilled water sa mineral water. Pag mineral water, may mga minerals to. Pag distilled water, yun yung nilalagay sa mga gamot. Walang halo yun, kundi pure water yun. Pero tong mineral water, maganda to sa katawan. Baka magkaubusan ng mineral water, tumaas ang presyo. Sinong kausap ko? Tumatawa ako mag-isa. Nagsasalita mag-isa, tumatawa mag-isa. Ba't gano'n? He gathers the waters of the sea together as a heap. He lays up the deep in storehouses. Let all the earth fear the Lord. Lahat ng tao magkaroon ng fear of the Lord.
Let all the inhabitants of the world stand in awe of Him. Pero ang ginagawa ng tao, matigas ang ulo. For He spoke and it was done. He commanded and it stood fast. The Lord brings the counsel of the nations to nothing. He makes the plans of the peoples of no effect. Marami tayong plano sa buhay. Pero sino ang nasusunod sa buhay natin? Si Almighty Father. Maraming plano ang gobyerno. Maraming plano ang mundo dito sa earth na to. Pero sino may-ari ng earth na to? Si Almighty Father. And yung mga plano ng mga tao, the Almighty Father will make the plans of the people of no effect. Merong agenda na by 2030, anong gagawin ni Almighty Father sa plano na yon, ng mga tao na yon, mga wicked people. Hindi natin natanong si Almighty Father, Almighty Father, okay ba itong plano namin? Tapos gusto pa ng agenda ng mga tao na yon, they are for abortion, killing humans. They want to control the population, pero ang sabi ni Almighty Father, go forth and multiply. Kasalungat ng ginagawa, magkasalungat ang ginagawa ng tao sa gusto ni Almighty Father. So kung salungat ang ginagawa ng tao sa gusto ni Almighty Father, kalaban ni Almighty Father ang mga tao na wicked. The counsel of the Lord stands forever. The plans of His heart to all generations. May plano si Almighty Father sa mundo. May plano si Almighty Father sa tao. Ang tao may plano sa kapwa-tao. Ano ang plano ng tao sa kapwa-tao? Gamitin, abusuhin, pagsinungalingan. Pero si Almighty Father, ang plano niya sa tao ay for the goodness of all His children. The plans of His heart to all generations. Blessed is the nation whose God is the Lord. Yung nation na ang God ay si Almighty Father, blessed yon, mga tao na yon. Ngayon, kung ang kinoconsider mo na Diyos ay ang mga semento, bakal, ginto, pilak, pader, kahoy, plastic, i-bless ba ni Almighty Father ang nation na yon? Hindi. The people He has chosen as His own inheritance. Tayo ang inheritance ni Almighty Father. Kung ang Lord natin ay si Almighty Father, we are His inheritance. Imagine tayo, kayamanan tayo ni Almighty Father. Ano bang klaseng tao tayo? Madumi tayo. Pero binibigyan tayong halaga ni Almighty Father basta we must have faith in Him and in Jesus Christ. Through the power of the Holy Spirit, may halaga tayo. Kaya kung sa tingin ninyo na walang halaga ang buhay ninyo, na hindi kayo pinapansin ng tao or nire-reject kayo ng tao, pero si Almighty Father, tanggap niya tayo, ang tingin niya sa atin, inheritance. Refined as silver is refined, tested as gold is tested. Treasure tayo ni Almighty Father. And He's looking forward to it. At para kay Almighty Father, tapos na ang istorya ng mundo na to. Verse 13, the Lord looks from heaven,
He sees all the sons of men. So si Almighty Father, saan siya nakatira? Sa mga congregation niyo ba? Sa mga kung ano sambahan ninyo? Sa maliit na box ba? Sa mga semento ba? Hindi nakatira doon si Almighty Father. Saan nakatira si Almighty Father? The Lord looks from heaven. Heaven ang bahay ni Almighty Father. Footstool lang niya tong mundo. Kaya huwag niyo sasabihin na saan nakatira si Almighty Father, sa semento, sa bakal, na gumawa kayo ng bahay ni Almighty Father. Hindi niya matatanggap yung gawa ng tao na kamay dahil madumi ang kamay ng tao. Mayabang ang tao. The Lord looks from heaven. He sees all the sons of men. Kitang-kita niya tayo. From the place of his dwelling, saan siya nakatira sa heaven, he looks on all the inhabitants of the earth. Kitang-kita tayo ni Almighty Father, hindi tayo makakatago, matindi pa sa X-ray. Hindi magtatago kay Almighty Father dito sa ilalim ng lamesa, hindi ka makakapagtago. Nakikita niya tayo, nakikita niya ang plano ng tao, alam niya yung sustainability development goal ng tao, yung Agenda 2030, alam niya yung Almighty Father yan. Inaalaw ni Almighty Father yung mga ganong bagay para na rin sa parusa ng mga taong wicked. Kasi sa Agenda 2030, maraming mga tao ang apektado. Inaalaw ni Almighty Father yun dahil wicked ang mga tao. Pero yung nagplano nun, hindi sila magpa-prosper. Dahil ang may-ari ng mundo na to si Almighty Father. He fashions their hearts individually. He considers all their works. Kita ni Almighty Father bawat hearts natin. Actually, check niya yung gawa natin. Naiintindihan niya tayo. Ano ba yung ginawa ng anak ko? Itong si Iska. Hindi na kailangan ni Almighty Father magsulat. Kasi si Almighty Father, kabisado niya. Yung yung mga tao na nag-aalaga ng poultry, no? Kabisado nila yung kung sino yung mga taong, kung sino yung mga manok na nangangailangan ng tulong. Kabisado ng mga nag-aalaga yun. Kaya tayo pa kaya na mahal na mahal ni Almighty Father na hindi tayo kabisado. He considers or understands all their works. No king is saved by the multitude of an army. A mighty man is not delivered by great strength. Ang isang king, hindi siya nagiging victorious dahil sa dami ng kanyang army. Ang malakas na tao, hindi siya nagiging victorious dahil siya ay malakas. Naintindihan natin, Iska? O naintindihan ko? A horse is a vain hope for safety. Neither shall it deliver any by its great strength. Yung horse daw, vain hope of safety. Mahinang klase, hindi yun mapagkakatiwalaan. Vain hope for safety. Yung horse. Sa isang war kasi, ang dadala ng sa war ay mga horse, di ba? Hindi yung guarantee na mananalo ka pag may horse ka, ibig sabihin. Hindi yun for safety, dapat may horse ka or malakas ang baril mo or malakas ang espada mo. Hindi yun ang safety. Or matalino ka, hindi yun ang safety. Or mayaman ka, hindi yun ang safety.
neither shall it deliver any by its great strength. Hindi yon. Marami kang tauhan, maraming nagmamahal sa'yo na tao, tanggap ka ng tao, pero si Almighty Father hindi ka tanggap. So, hindi safety yon. Kahit marami kang mga alalay, safe ka? Hindi safe ka. Hindi ka safe. Paano ka magiging safe? Paano ka magkakaroon ng great strength? Behold, the eye of the Lord is on those who fear Him. Kung may takot tayo kay Almighty Father, siya ang ating safety. Siya ang magsisave sa atin. Siya ang ating strength. Hindi sa mga bagay na kung anong meron tayo dito sa mundo. Some people say, okay, I'm set for life. Dahil marami na akong pera sa bangko, marami na akong properties, sikat ako, mayaman ako, powerful ako, I'm set for life. No, you're not. Dahil si Almighty Father, siya ang ating great strength. Behold, the eye of the Lord is on those who fear Him. Dapat meron tayong takot kay Almighty Father, may respeto, may pagmamahal. On those who hope in His mercy. Dapat meron tayong tiwala sa tatay natin at sa kanya tayo humihingi ng kalakasan at awa to deliver their soul from death and to keep them alive in famine. Siya ang nagsusustain sa atin, nagpre-preserve sa atin. Our soul waits for the Lord. He is our help and our shield. Ang help natin at ang shield natin, not the fame, not the wealth, not the power in this world, but our Almighty God. He is our help and our shield and our strength. Verse 21, for our heart shall rejoice in Him because we have trusted in His holy name. Yung hearts natin magre-rejoice because we trust in the name of our God Almighty. Verse 22 and the last verse of Psalms chapter 33, let your mercy, O Lord, be upon us, just as we hope in you. Lord, kaawaan mo kami. Lord, kaawaan mo kami. Gaya ng umaasa ka, dahil sa umaasa kami sa iyo, Almighty Father. Kaawaan mo kami, Almighty Father, kasi umaasa kami sa iyo. Wala kaming mapupuntahan. Wala kaming matatakbuhan. Kundi ang tatay natin. We are at the mercy of our Father. Magpasalamat tayo sa tatay natin. Pinadala sa atin si Jesus Christ. Kaya alam na natin ang gagawin natin. Dahil si Jesus Christ, siya ang ating example. At si Jesus Christ din ang ating friend. Inilapit tayo ni Almighty Father. Inilapit tayo ni Jesus Christ ng ating friend, ng ating brother, kay Almighty Father. Because He gave His life for His friends. Mabait si Jesus Christ. Mabait yung tatay natin. Kaya kailangan maging mabait din tayo. On our own, we are not good. But we must have faith in our Father. Seek His face. Ipamuhay natin yung nababasa natin sa Bible. Hindi tayo dapat magyabang. Dahil without our Father, without Jesus, we are nothing. Thank you, and God loves us all so much.